Nais ni Susan na sabihin na hinahangaan niya siya. Gayunpaman, siya ang babaeng punong abala, kaya't kailangan niyang maging kalmado at bumuo. Kinagat niya ang kanyang mga labi at marahang sinabi, Master Darby, napakatalino mo sa mga pormasyon. Maaari mo ba akong kunin bilang iyong disipulo? Si Susan ay palaging interesado sa mga pormasyon at palaging hinahangaan niya si Indomitable Darby. Dahil maibabahagi niya ang kanyang kaalaman tungkol sa pagbuo ng liryo ng snow nang walang kahirap-hirap, nais niyang maging estudyante niya. Ang Indomitable Darby ay ang Master ng Elysium Gate. Walang mali para sa kanya na maging estudyante niya. Ano? Gusto ni Susan na maging estudyante ko? Naisip ni Daryl. Hindi alam ni Daryl kung paano ito tutugon. Ikaw ay dapat na nagbiro, mistress. Matalino ka at matalino, hindi ako kwalipikadong maging guro. Kung ano ang isang biro? Kung tatanggapin niya si Susan bilang kanyang mag-aaral, masalimuot nito ang kanilang relasyon. Masyado kang mahinhin. Taos puso kong nais na maging iyong mag-aaral. Inaasahan kong matatanggap mo ako. Lumuhod si Susan at yumuko kay Daryl, hindi niya kayang mawala ang pagkakataon. Mistress Carter, sinubukan kaagad ni Daryl na alalayan siya. Kinagat ni Susan ang labi at hinawakan ang mga binti ni Daryl. Master Darby, mangyaring tanggapin ako bilang isang mag-aaral. Mangyaring pakiusap ko. Sa kanya at hindi na nakatiis si Daryl. Walang magawa si Daryl kundi ang tumango lamang. Mabuti naman. Natuwa si Susan nang marinig iyon. Mabilis siyang yumuko kay Daryl. Mangyaring tanggapin ang isang bow mula sa iyong alagad, guro. Mabuti yan. Mangyaring tumayo ka. Mabilis na. Tinulungan siya ni Daryl at sinabi, gabi na talaga, dapat na akong umalis. Tuturuan kita ng mga formation kapag nagkita ulit tayo. Kailangan kong pumunta ngayon. Binuksan ni Daryl ang pinto at umalis. Hayaan mo akong palabasin ka, guro, sabi ni Susan na may ngiti na. Hindi kinakailangan iyan, sabi ni Daryl bago siya kaagad umalis nang. Masyadong masaya si Susan. Hindi lamang niya nakilala si Indomitable Darby, ngunit tinanggap din niya siya bilang isang mag-aaral. Pagkaalis ni Daryl sa silid ni Susan, nagtungo siya sa hardin at tinanggal ang itim na balabal at maskara. Hindi kailanman naisip ni Daryl na ang Indomitable Darbys ang pangalan ay aakit ng maraming mga tagahanga. Natuwa siya. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid. Pasado hating gabi na. Humuni si Daryl ng isang kanta habang naglalakad papunta sa kanyang silid at binubuksan ang pinto. Narinig ni Daryl ang isang boses kaagad nang pumasok siya sa silid. Mamamatay ka ngayong gabi, Daryl. Ang dalawang ginang na may mga espada ay sinisingil kay Daryl. Bakit may dalawang babae sa kanyang silid? Nagulat si Daryl. Gayunpaman, iniwasan niya ang atake nila at binuksan ang ilaw. Kapag nakabukas na ang ilaw, malinaw na nakikita sila ni Daryl. Ito ay ang Abbess Mother Serendipity at Megan. Ikaw walang silbi bagay. Hindi kita kayang patayin sa pagdiriwang. At ngayong tapos na ito, oras na para mamatay ka rin. Malamig na sabi ni Abbess Mother Serendipity habang nakatitig kay Daryl. Isang insulto sa kanya na ibahagi ang parehong mesa kay Daryl. Iyon ang dahilan kung bakit Abbess Mother si Serendipity ay pumasok sa kanyang silid sa gabi. Ito ay ang pag-atake sa kanya. Megan, isara ang pinto, utos ni Abbess Mother Serendipity. Nais niyang patayin ang walang silbi na lalaki sa kanyang silid. Sinunod ni Megan ang utos ng kanyang master at pumunta upang i-lock ang pinto. Bumitaw si Daryl. Humawak siya ng mahigpit ng kamao nang mailok ni Megan ang pinto. Mabuti, ayusin natin ito ngayon dahil pareho kayong dito, naisip ni Daryl. Ang Abbess Mother Serendipity ay tumingin kay Daryl at sinimangutan ang kanyang mga mata. Umiling ang espada sa kamay niya. Aalisin kita para sa mas mabuting kabutihan at tulungan ang pamilyang Darby na magturo sa iyo ng isang aralin. Sigaw ni Abbess Mother Serendipity habang sinisingil siya patungo kay Daryl. Ginamit ng Abbess Mother Serendipity ang lahat ng kanyang puwersa, inikot ng hangin ang kanyang espada. Sa parehong oras, sinuntok din ni Megan si Daryl. Malamig na umiti si Daryl habang tumatayo siya doon. Tingnan natin kung sino ang nagtuturo kanino ng isang aralin.
Malamig na sabi ni Daryl. Sinimulan niyang tipunin ang kanyang panloob na lakas, at pagkatapos ay lumipat siya kay Megan. Mataas niyang itinaas ang kanyang kamay, at tinanggal ng alon ang espada ni Megan mula sa kanyang mga kamay. Masyadong mahina si Megan kung ihahambing kay Daryl. Ang kanya tabak ay bumagsak sa sahig bago pa niya makita ang alinman sa kanyang paggalaw. Mabilis na itinaas ni Daryl ang kanyang kamay upang itatakan ang kanyang ako-point upang siya ay maging galaw. Kapag tapos na siya kay Megan, tumawa si Daryl at inilabas ang kanyang blood-drinking sword at sinimulang labanan laban sa Abyss Mother Serendipity. Malakas na tunog ang narinig ng salubungin ni Daryl ang espada ni Abyss Mother Serendipity. Matapos ang ilang mga ikot ng labanan, naramdaman ni Abyss Mother Serendipity na may isang bagay na hindi tama. Na-upgrade siya sa level 4 Martial Marquis. Naisip niya, kahit na siya ay isang level 5 Martial Marquis, hindi niya naramdaman na mayroon siyang anumang kalamangan kaysa kay Daryl. Bigla siyang nakakita ng suntok na dumiretso sa kanya. Dahil sa bilis ng suntok, walang pagpipilian ang Abyss Mother Serendipity kundi ang makamit ito sa kanyang panloob na enerhiya. Bang! Nagkasalubong ang parehong kamao at isang malakas na ingay ang narinig. Ang Abyss Mother Serendipity ay nahulog ng ilang mga hakbang paatras, siya mukha-mukhang kakilakilabot. Ang panloob na lakas ni Daryl ay nasa itaas ng Abyss Mother Serendipity. Wow, pakiramdam ni Abyss Mother Serendipity na parang ang dibdib niya paputok na. Tumingin siya kay Daryl, hindi siya makapaniwala sa nangyari. Paano magiging posible? Si Daryl ay naging mas makapangyarihan sa loob lamang ng ilang araw. Ngumiti si Daryl at tumingin kay Abyss Mother. Serendipity. Hindi mo naman inaasahan yan, di ba? Habang nagsasalita siya, umikot siya patungo sa kanya at tinatakan din ang ako-point ng Abyss Mother Serendipity. Nanginig ang katawan ni Abyss Mother Serendipity at pagkatapos ay naging hindi siya gumalaw. Nagulat si Megan nang makita ang nangyari, siya ay sumigaw, Master, si Megan ay labis na nag-aalala. Tinatakan niya ang kanilang mga ako-point. Naging napakalakas ni Daryl. Ikaw walang silbi bagay. Kinagat ni Megan ang labi. Pakawalan mo kami. Ngumiti si Daryl, ngunit ang kanyang mga mata ay pula. Naglakad siya papunta kay Megan at sinampal. Sampal! Mayroong isang malaking pulang marka ng kamay sa mukha ni Megan. Ito ay para sa hindi pag-alam kung paano sabihin sa pagitan ng mabuti at kasamaan, sabi ni Daryl habang malamig na nakatingin kay Megan. Mahigpit na hinawakan ni Daryl ang kanyang mga kamao. Siya ay tinatrato siya ng napakahusay at tinulungan siya, binigyan niya pa siya ng maraming godly pills. Kahit na ang kasintahan niya, kinuha ni Kent ang kanyang godly pill. Ano ang nakuha niya bilang kapalit? Tinawag siyang walang silbi, kontrabida. Sumigaw si Megan, how dare you hit me? How dare you say na hindi ko makilala ang mabuti at masama? Ikaw ay walang silbi dahil sumama ka sa eternal life. Sek! Sampal! Daryl ay nagbigay sa kanya ng isa pang sampal. Ito ay para sa iyong kawalan ng utang na loob. Laging ako ay mabait sa iyo at paano tinatrato mo ako bilang kapalit? Daryl ay hindi maaaring kontrolin ang kanyang damdamin. Sampal! Isa pang malaking sampal. Megan bumaba sa lupa. Daryl sumigaw pagalit, ito ay para sa Adina. Alam mo kung anong mabait siyang tao. How dare you kill her? Sumigaw si Daryl sa tuktok ng baga niya. Naalala niya pa kung gaano ang pagkasira ni Chester nang pinatay si Adina. Nanginig si Abyss Mother Serendipity nang makita ito ano ang nangyari. Sumigaw siya, ikaw ay isang walang silbi na piraso ng ACT. Huwag bitawan ang iyong galit kay Megan, lumapit ka sa akin. Naisip ng Abyss Mother Serendipity na maaari niyang mapupuksa si Daryl. Hindi niya inaasahan na upgrade niya ng husto ang kanyang kapangyarihan. Nakakahiya na makita si Daryl na hinampas ang kanyang paboritong estudyante sa harap niya. Huminto si Daryl at lumingon upang tingnan ang Abyss Mother. Serendipity. Manahimik ka nga. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad papunta sa Abyss Mother Serendipity. Don't you dare touch me. Papatayin kita. Abyss Mother Serendipity ay umiling noong sinigawan niya iyon. Abyss ina Serendipity.
Nakasuot siya ng mahabang damit na lila. Kahit na ito ay isang konserbatibong piraso, ipinakita pa rin ito sa kanyang katawan ng perpekto. Ngumiti si Daryl. Sinabi mo na wala akong silbi. Ano ang tungkol sa iyo? Isang maliit na magnanakaw. Habang nagsasalita siya, nakatitig siya sa Abbess Mother. Serendipity. Panahon na para sa Celestial Silkworm Armor at ng Supreme Mystery Script na bumalik sa kanilang tunay na may-ari. Ikaw, kinagat ng labi ni Abbess Mother Serendipity. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Daryl. Inabot niya ang kamay na maramdaman ang baywang ni Abbess Mother Serendipity hanggang sa mahawakan niya ang Supreme Mystery Script. Alam niyang may itinago siya doon. As inaasahan, iyon ang banal na kasulatan na nawala sa kanya. At ang Celestial Silkworm Armor, hulaan ko na nasa katawan mo ito. Oras na ibalik ito sa akin, malamig na sinabi ni Daryl. Inabot ulit ni Daryl papunta sa kanya. Ano ang sinusubukan mong gawin? Galit na galit si Abbess Ina Serendipity. Ang Celestial Silkworm Armor ay kasama niya, siya was wearing it, paano ito makukuha ni Daryl sa kanya? Habang selyado ang kanyang acupoint, hindi siya makagalaw. Lumapit ang kamay ni Daryl sa kanya. Huminto ka. Galit na galit si Abbess Mother Serendipity at nahihiya din siya. Nasa kanya ang Celestial Silkworm Armor, kaya paano niya hahayaan na tanggalin ito ni Daryl? Ito ay isang malinaw na paglabag sa kanyang privacy. Hahawakan siya ni Daryl kung aalisin niya ang baluti, masisira ang kanyang reputasyon kung kumalat ang balitang iyon. Hindi siya pinansin ni Daryl at patuloy na tinanggal ang kanyang mahabang damit, tatanggalin na niya ang sandata. Papatayin kita! Abbess Ina Serendipity sigaw. Galit na galit si Daryl, pumunta siya sa likuran niya at kinatok siya. Ang Abbess Mother Serendipity ay lumuhod sa lupa. Hindi ka karapat-dapat nakausapin ako habang nakatayo. Malamig na tiningnan siya ni Daryl, tapos ganon din ang ginawa niya sa si Megan. Lumuhod din si Megan sa lupa. Nagdala si Daryl ng isang upuan at umupo sa harap ng pareho silang. Galit na galit si Abbess Mother Serendipity, hindi pa siya nakaluhod sa harap ng sinuman bago iyon. Nakakahiya para sa kanya na lumuhod sa walang kwentang. Daryl na iyon. Nakita ni Daryl ang galit ni Abbess Mother Serendipity. Halos mamatay siya nang atakehin siya, kaya't nasiyahan siya nang makita iyon. Umiti si Daryl at inabot ang alaga sa Abbess na Ina Serendipity na ulo na parabang alaga. Ang Abbess Mother Serendipity ay hindi maaaring kunin kung paano siya tratuhin, galit na sigaw niya kay Daryl. Ikaw, pinahiya ako ngayon, papatayin kita sa hinaharap. I don't think you'll get this opportunity. Ngumiti si Daryl. Nagmatigas pa rin si Abbess Mother Serendipity sa kabila ng tinatakan niyang acupoint. Patayin mo ako kung maglakas loob ka. Malamig na sinabi ni Abbess Ina Serendipity. Alam niya na hindi siya. Madaling palayain ni Daryl, ngunit mas gugustuhin niyang mamatay kaysa maghirap ng higit na kahihiyan. Ngumiti si Daryl. Ang pagpatay sa iyo ay napakadali sa iyo. Ikaw ay sinira ang aking ugat sa puso sa kasal ni Langley, kaya sa palagay ko ay babayaran kita ng mabuti. Babasagin ko ang iyong ugat at pagkatapos ay alisin ang baluti. Ang katawan ni Abbess Mother Serendipity ay nanginginig, siya maputla ang mukha nang sumigaw siya ng, "How dare you?" Siya ay ang sektor ng Emmy, kung masira ang ugat ng kanyang puso, hindi na. Siya nakapaglilinang. Ano ang punto ng pamumuhay noon? Mas gugustuhin niyang mamatay. Bakit ayaw ko? Sagot ni Daryl. Sa susunod na sandali, tinaas ni Daryl ang kamay at sinuntok ang dibdib ni Abbess Mother Serendipity. Ang kanyang ugat sa puso ay tiyak na masisira sa isang napakalakas na suntok. Sa sandaling iyon, may sumipa sa pintuan na bukas. Ang malakas na iyon ay pinaghiwa-hiwalay ang pinto. Ang malaking anino ay nagmartsa at sinira ang suntok ni Daryl. Ito ay ang Master ng Leonard ng Wudang Sect. Malapit din ang silid ni Master Leonard. Siya ay nagkaroon narinig ang ilang mga ingay at kaya't sinubukan niya itong siyasatin. Nang marinig niya ang tinig ni Abbess Mother Serendipity, hindi siya nag-atubiling sumakay sa silid upang ihinto ang atake ni Daryl. Useless piece of SC. How dare you attack Abbess Mother Serendipity? Sumigaw si Master Leonard habang inaatake si Daryl. Inatak ni Master Leonard gamit ang 8 trigrams multiple punch,
espesyal na kasanayan sa Wudang sect. Napalipat-lipat ng hangin si Master Leonard dahil lumikha ito ng isang bilog na 8 trigrams. Hindi nag-atubiling ipagtanggol ni Daryl ang kanyang sarili. Bang! Sa sandaling hawakan ang kanilang dalawang kamao, arehong tumaliko pabalik sina Daryl at Master Leonard. Sa theoretical, hindi. May tutugma ni Master Leonard ang kapangyarihan ni Daryl. Gayunpaman, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa 8 trigrams multiple punch. At sinimulan lamang ni Daryl na iangat ang kanyang kamao. Kahit na pareho silang nakatalbog pabalik, maliwanag kung sino ang mas malakas na tao. Agad na sinamantala ni Master Leonard ang pagkakataong palayain ang dalawang akupo ng kababaihan. Hindi siya mapigilan ni Daryl sa oras. Sinira ng Master Leonard ang plano. Hindi naging madali para kay Daryl na makahanap ng isang pagkakataon upang talunin ang Abyss Mother Serendipity. Sarkastikong tumawa si Daryl. Wow, hindi ko alam na sina Master Leonard at Abyss Mother Serendipity ay nasa isang malapit na ugnayan. Ginaya ni Yvette si Indomitable Darby sa Wishing Star Tower at dinakip ang mga miyembro mula sa lahat ng mga sekta. Pagkatapos ay pinagawa niya ang Abyss Mother Serendipity sa isang seremonya ng kasal kasama si Master Leonard. Narinig ng lahat tungkol dito. Walang sinuman ang naglakas loob na banggitin ito dahil sa ugali ni Abyss Mother Serendipity. Tumawa si Daryl. Parang pareho kayong talagang malapit na ang asawa ay palaging tumatakbo. Kapag ang asawa ay nasa problema, paano mapagmahal sa inyo? Daryl. Priora ina Serendipity trembled bilang siya upang tumingin sa Master Leonard. Bakit ka dito? Hindi ko kailangan ang tulong mo. Hindi alam ni Master Leonard kung paano ito tutugon. Abyss Mother Serendipity is too ridiculous. I am here to help he see. Not only did she not appreciate the effort, but she is also calling ako ay isang abalang katawan, naisip ni Master Leonard. Ako ay maghihiganti, Daryl. Tumingin si Abyss ina Serendipity kay Megan at sinabi, halika na. Umalis ang mga kababaihan habang si Master Leonard ay sumunod sa likod nila. Hawak ni Daryl ang kanyang mga kamao, ang namumula ang mga mata. Kinuha lamang niya ang Supreme Mystery Script, ang Celestial Silkworm Armor ay kasama pa rin ng Abyss Mother Serendipity. Ayaw talaga niya silang pakawalan. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi hayaan silang umalis. Si Master Leonard, Abyss Mother Serendipity at Megan ay hindi kanyang mga tugma. Gayunpaman, upang manalo, kakailanganin niyang gamitin ang kanyang natatanging mga kasanayan. Ilalagay ang lahat sa alerto. Ang 6 na sekta ay tiyak na nasa panig ng Abyss ina Serendipity. Hindi niya magagawang talunin ang marami sa kanila ng sabay-sabay. Pulang-pula ang mga mata ni Daryl, nagalit siya nang makita silang naumalis. Lalo siyang nagalit nang maalala niya na pinatay ni Megan ang asawa ng kanyang kapatid sa Eternal Life Island. Tumunog! Tumunog! Nagsimulang tumunog ang cellphone ni Daryl sa oras na iyon. Bumuntong hininga si Daryl at nagpa siyang huwag nang isipin ang tungkol sa Abyss Mother Serendipity. Nilabas niya ang cellphone niya. Gabi na ng gabi, sino ang maghahanap sa kanya sa oras na iyon? Ipinakita ng screen na ito ay Skylar. Si Skylar ay ang master ng sektor ng Grandmaster Heaven Cult. Naipasa na niya ang titulong Sect Master kay Daryl nang gumawa siya ng Heaven Cult Elixir para siya. Nang si Daryl ay ginawang Elder Master, ibinalik niya ang titulong Sect Master kay Skylar. Bakit siya tatawagin ni Skylar? Matagal na silang hindi nagkontak. Sinagot ni Daryl ang tawag. Kapag nakakonekta ang tawag, narinig niya ang gulat ni Skylar. Boses, kapatid Daryl. Sa wakas nagawa kong makuha ang isang nahawakan ka. May isang kakilakilabot na nangyari sa Elysian Island. May isang kakilakilabot na nangyari. Nabigla si Daryl nang marinig iyon. At sinabi Skylar, nagkaroon ng isang apoy sa Elysian Island ng ilang araw ang nakalipas. Ang lahat ng mga bahay ay ganap na nasunog. Cult Mistress dapat ay may namatay sa sunog, at ang Grandmaster of Heaven ay devastated tungkol dito. Hindi niya ay sa pamamahala ng sekta ng ilang araw ngayon. Napakagulo dito sa ngayon.
Ikaw ang Elder Master, Brother Daryl. Kaya, ikaw lamang ang may karapatang maging pansamantalang Grandmaster ng langit upang pamahalaan ang sekta. Ang cult mistress ay namatay sa sunog. Shit! Iyon ang dahilan para sa kanyang hindi maayos na isip. Nakalimutan na niya ang tungkol sa kanya. Hinawakan ni Daryl ang noo at sinabing, mabuti, naiintindihan ko. Pagkatapos, binaba niya ang tawag. Ang apoy sa Elysian Island ay ideya ni Monica. Tila ang plano ay ganap na naisakatuparan, inisip ng buong Grandmaster Heaven Cult na. 4 paghahati 5 kabanata 645 siya ay patay na. Dapat niyang makilala ang cult mistress, ngunit miss niya iyon, ginugol niya ang kanyang oras sa paglilinang sa sinaunang libingan. Matapos niyang umalis sa libingan, dumiretso siya sa birthday party ni Sarah. Ganap na niyang kinalimutan ang tungkol sa kanya. Ang cult mistress ay dapat na nasiyahan. Nag-alala si Daryl, wala siyang ideya kung nasaan ang cult mistress sa sandaling iyon. Kapag umalis siya sa Elysian Island, tiyak na pupunta siya sa Donghai City upang hanapin ako. At hindi pa ako nakakabalik sa Donghai City ng ilang araw ngayon. Nagtataka ako kung ano ang ginawa niya nang hindi niya ako makita. Naisip ni Daryl. Nag-alala si Dari, lumabas na siya agad ng kwarto. Sumipol siya sa Snow Agila at agad na bumalik sa Donghai City. Hindi mapalagay si Daryl sa buong paglalakbay. Ang mga imahe ng cult mistress ay pumuno sa kanyang isipan. Buntis din siya, kaya sana ayos lang siya. Sa Emi Mountain. Ang gusali ay matatagpuan sa kalagitnaan ng seksyon ng bundok. Ito ay isang sinaunang gusali, at ito ang lokasyon ng Emi sekta, isa sa 6 na sekta. Sa loob ng libu-libong taon, ang Emi sekta ay gumawa ng maraming mga pinuno ng babae. Mayroong kahit isang bulong-bulungan na ang nag-iisang babaeng emperador sa kasaysayan, Lady Wu, ay ang 26 Gi sect master ni Emi sect. Ang kanilang sect master ay ang kasumpasampang Diyosa, si Aurora Hansen, at siya ang ika-37 sekta ng sekta. Dahil sa kanyang natatanging kasanayan, ang Icy Dragon Punch, nakilala rin siya bilang Ice Lady Goddess. Ang Icy Dragon Punch ay isang bihirang kasanayan, ngunit napakalakas din nito. Ang alamat tungkol sa Ice Lady Goddess ay isang insidente na nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Sa oras na iyon, nagkaroon ng pagguho ng lupa sa Emi Mountain dahil sa pare-pareho ng malakas na ulan. Ang lahat ng mga taga-baryo sa ilalim ng bundok ay nagdusa dahil ang karamihan sa kanila ay mga magsasaka ng prutas. Dahil sa pagguho ng lupa, matindi rin ang naapektuhan ng transportasyon. Karamihan sa mga prutas ay namatay bago sila maipadala sa merkado. Nang marinig ni Aurora ang tungkol doon, ginamit niya ang Icy Dragon Punch upang masira ang bundok sa kalahati upang magamit ito ng mga magsasaka para sa logistics. 5 taon na ang nakalilipas at pinag-uusapan pa rin ito ng mga tao. Nasira niya ang bundok sa kalahati sa isang suntok lamang. Sa isa sa mga bulwagan ng gusali ng Emi sekta. Naupo si Aurora sa Phoenix chair. Tumingin siya ng mga 3. 0 taong gulang at nagsuot siya ng isang lila na damit, mukha siyang matikas na parang isang diyosa. Siya rin ay isang level 4 martial saint. Matapos ang isang mahabang panahon ng paglilinang, sa wakas nakakamit ni Aurora ang kanyang pag-upgrade. Iyon ang unang araw pagkatapos ng kanyang pag-upgrade, at mukhang malamig siya tulad ng dati niyang ginagawa. Nasa harapan niya si Inang Serendipity. Sect Master, dapat patayin natin si Daryl. Sinabi ng Abbess Ina Serendipity. Sumugod siya pabalik sa Emi Mountain nang malaman niya na natapos na ni Aurora ang kanyang pagbubungkal. Pagkatapos sinabi niya sa kanya ang tungkol sa lahat ng kahihiyang na dinanas niya sa kamay ni Daryl. Naupo roon si Aurora at sinabi, Daryl? Siya ba ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang lolo, lumabag sa kanyang mga kapatid, sumali sa Eternal Life Palace Sect at pinahiya ka? Siya yun. Abbess Ina Serendipity ay napasinghap. Galit na galit siya nang maalala na kailangan niyang lumuhod sa harap ni Daryl at tinapik niya ang buhok niya. Kinakagat ng labi ni Ina Serendipity ang kanyang mga labi. Sec. Master, siya ay isang walang silbi na piraso ng ACT. Mayroon din siya ng kasamang kataas-taasang misteryo sa kanya.
Ang banal na kasulatan ay hindi maaaring nasa kamay ng isang walang silbi na tao. Tama, mahinahon na sagot ni Aurora. Huwag natin siyang pag-usapan. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari noong ako ay nasa paglilinang. Tumango si Abbess Mother Serendipity at patuloy na sinabi, Sectmaster, ang pinaka-hindi critical na unlad ay ang world universe na malamang na pumasok sa isang labanan sa bagong daigdig. Sa kabilang banda, sa tanggapan ng pampanguluhan ng Great West Real Estate sa Donghai City. Alas 6 ng umaga, at nag-alala si Daryl sa kanyang lamesa, masunuri na tumayo si Jade sa tabi niya. Tinawagan ni Daryl si Jade kinaumagahan nang siya ay nasa kama pa rin. Naririnig niya na si Daryl ay sabik na sabik. Sumugod siya sa kumpanya, ni hindi siya aksaya ng oras sa makeup. Gayunpaman, maganda pa rin ang hitsura niya nang wala ito. Kumuha ako ng isang artist ng pagpipinta at magmadali, utos ni Dari. Si Daryl ay hindi kailanman kumuha ng anumang larawan ni Monica. Ang tanging paraan lamang upang hanapin si Monica ay upang makakuha ng isang pintor upang iguhit ang kanyang larawan. Walang ibang paraan. Kinuha ni Jade ang kanyang cellphone at nagsimulang tumawag. Siya ang pangkalahatang tagapamahala ng Windon Group. Siya ay din napakasikat sa Donghai City. Sa mas mababa sa isang oras, may dumating na pintor sa kanyang opisina. Sinimulan ng pintor ang kanyang pagguhit batay sa pagsasalarawan ni Daryl na pandiwang. Pagkatapos ng ilang fine-tuning, tapos na ang portrait. Ang larawan ay katulad ng kay Monica. Agad na umalis si Daryl sa Great West Real Estate pagkatapos niyang magkaroon ng larawan. Nag-snap siya ng isang larawan ng larawan at ipinadala ito sa Dixon Quadruplets. Hahantong sila sa mga miyembro ng Elysium Gate upang simulan ang kanilang paghahanap para sa cult mistress, ngunit partikular na sinabi sa kanila ni Daryl na maging mababang profile. Kailangan nilang gawin iyon ng may pag-iingat habang si Monica ay ang cult mistress. Hindi nila nais na alerto ang Grandmaster Heaven Cult. Kapag naibigay na niya ang kanyang mga tagubilin, kinuha niya ang larawan at nagtungo sa pinakaabalang kalye ng Donghai City. Nais niyang ipakita ang larawan sa lahat ng nakakasalubong niya kung sakaling nakita siya nito. Kahit na parang nakakaloko ito ang pinakamabisang paraan upang magawa ito. Ang cult mistress ay isang napakarilag na babae, sinumang nakilala niya ay tiyak na maaalala siya. Ito ay taglagas at naging mas malamig. Tumayo si Daryl sa kalye at sinimulang tanungin ang lahat na nakilala niya upang ipakita sa kanila ang larawan. Matapos ang ilang oras, tinanong ni Daryl ang hindi mabilang na mga tao, manhid ang kanyang mga binti, ngunit wala siyang nakuhang balita tungkol sa kanya. Gabi na at si Daryl ay tumayo sa gitna ng kalsada sa kawalan ng pag-asa. Mayroon siyang makakain sa kanyang kamay, ngunit siya ay nababagabag at puno ng panghihinayang. Hindi siya kumakain o nakainom ng anuman sa buong araw, wala naman siyang ganang kumain. Ang lungsod ng Donghai ay isang malaking lungsod, ito ay halos imposible upang matugunan ang cult mistress. Ang cult mistress ay naninirahan sa Elysian Island, bago siya sa Donghai City. Wala siyang mapuntahan, at siya ay nagdadalang tao sa kanyang anak. Masisira siya kung may mangyari sa kanya. Nagpanik si Daryl. Itinapon niya ang kanyang pagkain at ipinagpatuloy ang paghahanap gamit ang larawan sa kanyang kamay. Ang araw ay naging madilim at mayroong mas kaunting mga tao sa kalye. Ilang pangkat lamang ng mga kabataan ang naglalakad sa kalsada. Hindi kalayuan, isang pangkat ng mga kabataan ang dumaan. Ang ilan sa kanila ay naninigarilyo, ang ilan ay may mga tatoo sa buong katawan at may kulay na buhok, habang ang ilan ay mayroong mga studs sa tainga. Lahat sila mukhang cheesy. Walang balak si Daryl na lumapit sa kanila, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Ipinakita niya sa kanila ang larawan at tinanong sila kung nakita nila ang ginang dito. Inilahad niya ang larawan habang kausap niya ang mga ito. Gayunpaman, wala siyang pag-asa tungkol dito. Nakakagulat, nang makita nila ang larawan, nagkatinginan sila at nagtawanan. Hindi ba siya ang bagong waitress sa Secret Garden? Nagtawanan silang lahat. Ano? Nakita nila siya. Natuwa si Daryl. Tinanong niya, lihim na Hardin? Nasaan ang lugar na ito?
Ang isa sa mga kabataang may kulay buhok na buhok ay sumagot, "Kaibigan ko, tinanong mo ang tamang tao. Kami ay regular sa Secret Garden. Ito ay isang bagong bar malapit sa Millennium Mall. Ang kapaligiran ay medyo maganda." Muli nilang tiningnan ang larawan at nagpatuloy na sinasabi, ang babaeng nasa larawan ay ang pinakamagandang tagapagsilbi doon. Napaka-sexy ng kanyang katawan. Siya ang naging nangungunang tagapagsilbi sa mga nagdaang araw lamang. Karamihan sa mga mayayaman at tanyag ay pupunta doon at humiling para sa kanyang serbisyo. Ang blonde na binata ay tumingin kay Daryl at sinabi, "Kapatid, hinahanap mo ba ang serbisyo niya? Ang sarap mo talaga." Ano? Nag-blanko ang isip ni Daryl. Sa Secret Garden Karaoke Bar sa Donghai City. Ang bar ay matatagpuan sa isang abalang kalye at ngayon lang ito nagbukas. Ito rin ang pinakamalaking bar ng Donghai City. Sa level ng bar ng 3 deluxe suite. Ang deluxe suite ay may ilang daang parisukat na lapad. Mayroong isang counter ng alak, isang lugar ng pagtulog, tuktok na tunog na sound system at pinakamahalaga, isang maliit na dancing pool. Ang bar ay nagkaroon ng isang napaka-engranding lugar at ang kanilang mga oras-oras na rate ay sa paligid ng $50,000. Maliban para sa mga mayayamang mga pamilya, wala talagang makakaya. Sa sandaling iyon, ang suite ay napapalibutan ng dose-dosenang mga tanod na nakasuot ng itim na demanda, sila ay kahanga-hanga. Lahat sila ay naroon upang protektahan ang isang tao, si Dalton Zander mula sa Dalton Entertainment. Matapos ang insidente sa pagdiriwang ng Mid-Autumn Festival ng Donghai City kung saan si Dari nagbuhos ng ihi sa buong Dalton, napagtanto niya ang kahalagahan ng mga tanod. Lahat ng kanyang mga kalalakihan ay malaki ang bayad, at silang lahat ay may karanasan ng mga nagtatanim. Umupo si Dalton sa sofa, at may hawak siyang isang baso ng pulang alak, nandoon siya para mag-enjoy. Ang ilang mga kababaihan ay nakaupo sa tabi niya, at lahat sila magagandang babae. Sila ang mga artista ng Dalton Entertainment. Ang ilang mga may-ari mula sa mas maliit na mga kumpanya ng aliwan ay naroon din. Dahil nabangkarote ang Platinum Corporation, sinakop ng Dalton Entertainment ang karamihan sa mga mapagkukunan ng Donghai City. Makalipas ang maikling panahon lamang, ang kumpanya ng aliwan ni Dalton ay kilalang-kilala sa industriya ng aliwan. Ipinagmamalaki ni Dalton ang katotohanan iyon. Sa sandaling iyon, si Dalton ay may isang baso ng pulang alak, at mumiti siya habang nakatingin sa waitress sa harap ng siya. Ang tagapagsilbi ay may isang perpektong katawan at tampok, siya. Tumingin very elegante. Agad na. Naaakit sa kanya si Dalton. Ang babaeng iyon ay si Monica. Ang ganda naman. Humigop si Dalton ng kanyang alak at sinimulang suriin si Monica. Nandoon si Dalton sapagkat narinig niya ang tungkol sa magandang tagapagsilbi. Napakaakit niya kay Monica nang makita siya nito. Napakaganda niya. Paano magkakaroon ng isang magandang ginang? Ang lahat ng kanyang mga babaeng artist ay tumingin kaya ordinaryong kapag inihambing sa mga siya. Daltonister ginawa Monica pakiramdam na babalisa. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Ang kanyang manager na si Janete ay inatasan siyang maghatid ng deluxe suite. Hindi niya ito maaaring tanggihan dahil iyon ang kanyang trabaho. Tumayo si Janete sa tabi ni Dalton at ngumiti. Pangulong Dalton, kung masaya ka kasama siya, hahayaan ko siya ang maghatid sa iyo ngayon. Tuwang-tuwa si Janete. Kumita ng malaki si Monica para sa kanya, at maging si Pangulong Dalton ay nagustuhan siya. Si Dalton ang nangungunang boss ng industriya ng entertainment. Kung nasiyahan siya sa serbisyo, magiging regular siya roon. Pagkatapos, kumita si Janete ng maraming komisyon mula sa kanyang pagtangkilik. Tuwang-tuwa siya sa prospect na iyon. Tumango si Dalton, ang paningin niya ay hindi umalis sa katawan ni Monica. Ngumiti si Dalton at tinanong, "Manager Janete, narinig ko iyon ang magandang babaeng ito ay maghahain lamang ng mga prutas at kakanta. Gusto ba niyang gumawa ng isang pagbubukod at uminom kasama ako?" Natigilan si Janete, ngunit ngumiti siya at sinabi, "Pangulong Dalton, ikaw ay isang espesyal na panauhin dito. Siyempre, makakagawa siya ng isang pagbubukod. Karangalan ni Monica na makipag-inuman sa iyo." Habang nagsasalita siya,
tumingin siya kay Monica at hiniling na ihain kay Dalton ng inumin. Kinagat ni Monica ang kanyang labi at sinabing, Manager Janete, napagkasunduan namin na hindi ako kakainom kasama ng mga panauhin. Sa unang araw ng trabaho, naramdaman ni Monica na may isang bagay na hindi tama. Palaging titingnan siya ng panauhing parang hubad. Lahat ng kanilang mga titig ay pakiramdam niya ay hindi komportable. Nais ni Monica na umalis sa lugar, ngunit saan siya pupunta? Napakalaki ng lungsod ng Donghai at wala siyang pera kasama niya. Saan niya mahahanap si Daryl? Inirekomenda ng hipag ni Daryl ang lugar. Kaya't hindi ito dapat maging napakasama. Sa unang araw ng trabaho, sinabi ni Monica kay Janet na hindi siya kailanman umiinom kasama ang mga panauhin at pumayag si Janete doon. Bakit siya babalik sa kanyang mga sinabi? Si Monica ay palaging nasa pedestal, paano siya makakapag-inuman sa mga panauhin? Tumawa si Janete at sinabi, ano pa ang hinihintay mo? Makipag-inuman kasama si Pangulong Dalton. Nagtatrabaho ka dito ng ilang araw ngayon. Ilan sa mga panauhing nagalit dahil tumanggi kang uminom kasama sila. Mapapatawad kita sa mga pangyayaring iyon, ngunit ngayon, dapat kang uminom kasama si Pangulong Dalton. Naiintindihan mo ba ako? Si Dalton ay ang minahan ng ginto ni Janete. Kung mapapanatili niya ang gayong panauhin, magkakaroon siya ng malaking halaga. Kahit na ano, dapat dalhin ni Monica ang inumin na iyon. Kinagat ni Monica ang labi niya, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos, bulong sa kanya ni Janete, kahit na ano, dapat mong tanggapin ang inumin. Kilala mo ba kung sino si Mr. Dalton? Kung hindi mo ito inumin, hindi ka maaaring manatili dito. Umalis ka at hindi mo makukuha ang iyong sahod. Pagkatapos, itinulak niya si Monica papunta sa panauhin. Kinagat ni Monica ang kanyang labi. Matapos ang ilang pakikibaka, kinuha niya ang baso at tumingin kay Dalton. Salamat sa pagpunta mo rito, boss. Cheers! Humigop si Monica ng kaunting inumin. Siya ay talagang atubili na tanggapin ang inumin, ngunit wala siyang pagpipilian. Kung hindi man, tatanggalin siya at hindi matatanggap ang kanyang sahod. Kailangan niya ang trabahong mabubuhay. Humigop lang si Monica dahil buntis siya. O, gaano kabastusan? Dapat mong tapusin ang buong baso. Hindi masayang sinabi ni Janete habang nakakunot ang kanyang mga mata. Tumawa si Dalton. Mabuti naman. Ito ang unang pagkakataon para sa ating kagandahan dito, kaya naiintindihan ito. Tinapik ni Dalton ang sofa sa tabi niya at sinabi kay Monica, magandang ginang, halika at umupo ka. Huwag kang mahiya, I am a very friendly person. Natawa. Kinagat ni Monica ang labi at umupo sa tabi niya. Agad na pinulupot ni Dalton ang mga braso sa baywang at sinabing, magandang ginang, huwag ka lang umupo sa sofa, umupo ka rito. Umiti siya at tinuro ang kandungan niya. Mangyaring maging magalang. Galit na galit si Monica, inilayo niya ang braso ni Dalton at pinanatili ang distansya sa pagitan nila sa sofa. Fine, magiging magalang ako. Tumawa si Dalton at saka itinaas ang kanyang baso ng alak para humigop habang nakatingin kay Monica. Kumaway si Dalton kay Janete. Mabilis na lumakad si Janete at tinanong. Pangulong Dalton, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Tumawa si Dalton at sinabing, Janete, sayang ang panatilihin dito ang magandang babaeng ito bilang isang waitress. Gusto kong bilhin ang kanyang kontrata at gawin siyang artista sa aking kumpanya. Nag-aalangan si Janete habang nakangiti. Pangulong Dalton, natatakot ako na hindi ito angkop. Kailangan ni Janete si Monica upang akitin ang higit pang mga customer sa kanyang bar. Umiling si Dalton at kumuha ng isang diamante card ng Amethyst Bank mula sa kanyang wallet. Bibigyan kita ng 10 milyong mga pera at umalis siya kasama ko. Ano? 10 milyong pera? Natigilan si Janete. Tapos umiti siya sa kanya. Napaka mapagbigay niyan sa iyo, Pangulong Dalton. Mabuti nga. Ibibigay ko siya sa iyo. Tuwang-tuwa si Janete, kakayanin niya lang. Gusto niyang tumawa ng malakas. Lumapit si Dalton kay Monica at ngumiti. Beautiful lady, sa mga katangian mo, masisiguro ko sa iyo na maging sikat sa industriya ng aliwan.
Huwag magalala, ipinapangako kong ibibigay sa iyo ang lahat ng pinakamahusay na mapagkukunan sa aking kumpanya. Ang natitirang mga babaeng artista doon ay galit na galit nang marinig iyon. Pangulong Dalton, hindi makatarungan iyon. Kumusta naman tayo? Siya ay isang waitress lamang, ano ang magagawa niya? Naiinip na sabi ni Dalton, manahimik kayo lahat. Wala sa kanila ang maikukumpara kay Monica. Ngumiti si Dalton at tumingin kay Monica na may pag-aalala. Beautiful lady, nasasabi ka ba? Huwag magalala. Sinisiguro ko sa iyo, ikaw ay sisikat kaagad. Mayroong isang reality program na tinatawag na Birth of a Star at ipapa-enroll ka namin dito. Bakit hindi natin dalhin ang pag-uusap sa kabilang silid-tulugan upang pag-usapan pa? Inikot ni Dalton ang braso sa baywang ni Monica. Sa kanyang isipan, gaano man kaganda ang isang ginang, lahat sila ay maaaring matukso na maging isang bituin. It was pangarap ng karamihan sa mga kababaihan. Tiwala siya na si Monica ay nagpanggap lamang na puro siya ay dapat na nakadama ng kasiyahan. Iyon ang dahilan kung bakit sinimulan niyang samantalahin siya. Nyoy, hindi na nakatiis si Monica. Nagpumiglas siya upang alisin ang kanyang mga braso at sumigaw, mangyaring maging magalang. Wow! Nagulat ang lahat sa suite. Nababaliw na ba siya? Paano siya makikipag-usap kay Pangulong Dalton sa ganoong paraan? Ano ang nangyayari sa iyo? Paano ka naglakas loob na kausapin si Pangulong Dalton ng ganyan? Ramdam ni Janete ang malamig na pawis sa kanyang likuran. Humingi kaagad ng tawad sa kanya. Tumawa si Dalton at pinakiusapan si Janet na umalis na. Lumapit ulit siya kay Monica at sinabing, magandang. Ginang, may pagkasuko ka, ngunit gusto ko ito. Hawak niya ang mga kamay ni Monica habang nagsasalita. Pakawalan mo ako. Galit na galit si Monica. Kinuha niya ang baso ng alak ang mesa at sinablig ang buong mukha ni Dalton. Tapos tumayo siya at nag-ayos na umalis sa suite. Bang! Galit na galit si Dalton, hindi na niya kinaya. Sinipa niya ang talahanayan ng kape at lahat ng baso ay nahulog sa sahig. Shit! How dare you? Galit na galit si Dalton habang kumakaway sa mga bodyguard. Taliin mo siya. Agad siyang pinalibutan ng mga tanod at tinali siya ng ilang mga lubid. Si Monica ay palaging mahina, hindi niya magagawang talunin ang mga tanod. Bukod doon, buntis din siya. Kahit nagpumiglas siya, madali pa rin nila itong matatali at itinapon sa sofa. Tumingin sa kanya si Dalton. May lakas ng loob ka, paano ka naglalakas ng alak sa mukha ko? Humarap si Dalton sa mga babaeng artista at sinabi, halika. Maligayang pagdating sa iyong bagong kasamahan. Cheers! Agad na itinaas ng mga babaeng artista ang kanilang mga baso at lumakad papunta sa kanila. Lahat ng mga ito ay ibinuhos ang alak sa mukha ni Monica. Tumulo ang alak mula sa mukha ni Monica at papunta sa kanyang buhok. Gayunpaman, tumingin pa rin siya ng kaakit-akit. Malamang nangumiti si Dalton at sinabi, nasisiyahan ka ba dito? Beautiful lady. Lumayo ka sa akin. Patuloy na nagpupumilit si Monica. Galit na galit si Janete, lumapit siya kay Monica at pinagalitan siya. Paano ka naglakas loob na gawi? Waitress ka lang dito. Sumigaw si Monica, Janet. Inirekomenda ako ng aking hipag dito. Sinabi niya na alagaan mo ako. Ganito ba ang aalaga mo sa akin? Tumawa si Janet. Tinawag mo siyang hipag sa iyo. Bakit hindi ko pa siya narinig na sinabi iyon? Nang tawagan ako ni Yumi, sinabi niya sa akin na kaya kong gawin ang nais ko sa iyo, pabayaan lamang na uminom kasama ang mga panauhin. Ikaw, kinagat ni Monica ang labi. Iyon ay hindi totoo, hindi totoo. Paano ito hindi totoo? Huminto ka sa lahat ng pagkakagalit ngayon. Dapat mong bigyang kasiyahan ang lahat ng mga kahilingan ni Pangulong Dalton ngayon. Malamig na sabi ni Janete. Niyo ay ayaw nang magtrabaho dito pa, bitawan mo na ako. Nagsimula nang umiyak si Monica. Pakawalan mo ako. Ayoko magtrabaho dito. Hindi. Janete ay kaya galit, siya ay lumakad pasulong at slap Monica sa kanyang mukha. Sampal. Siya nagbigay sa kanya ng isang malaking sampal, at ito kaliwa red mark sa mukha ni Monica.
Monica ay sumigaw at sumigaw sa sakit. Anong kalokohan? Huwag nang magpanggap na puro at inosente. Malakas na sumbat sa kanya ni Janete. Tinaas niya ulit ang kamay niya at sinampal pa ng ilang beses si Monica. Sampal! Sampal! Ang bawat sampal ay lalong lumakas. Nagalit si Janete, siya hinila ang buhok ni Monica at sinipa siya sa tiyan. How dare you act so innocent here? Wala pang tumama kay Monica bago iyon. Mahina rin siya habang buntis siya. Nakaramdam siya ng matinding kirot ng sinipa ni Janete ang kanyang tiyan. Siya ay natakot at malungkot at patuloy siyang umiyak. Sapat na, wag mong saktan siya. Ngumiti si Dalton habang hinihiling niya kay Janet na huminto. Naglakad siya palapit at ngumiti kay Monica. Naku hindi, ang pula ng mukha mo, sabi ni Dalton habang hinahawakan ang mukha niya. Ikaw, galit na galit si Monica. Patuloy siya sa pagsigaw, huwag mo akong hawakan, umalis ka na. Nang mapalapit ang mukha ni Dalton at ang lahat ng mga kamay ay nasa kanya, nakaramdam siya ng pag-asa. Pumikit siya at nagpatuloy sa pag-iyak. Daryl, nasaan ka? Kanina pa. Kita hinahanap at hindi kita mahanap. Alam mo bang may nang aapi sa akin? Napaisip si Monica. Shit! Papatayin kita, Dalton. Bigla silang nakarinig ng malakas na dagundong. Sa sumunod na segundo, isang malakas na putok ang narinig at ang pinto ay nadurog. Napatingin ang lahat sa may pintuan. Isang lalaki ang tumayo sa pintuan at ang kanyang mga mata ay pula. Sa kanyang kamay ay ang blood-drinking sword. Ito ay walang iba kundi si Daryl, kinagat ni Monica ang labi habang umiiyak. Nananaginip ba ako? Nandito siya, narito siya upang iligtas ako, naisip ni Monica. Sino ka? Sino ang nagpasok sa iyo dito? Kumunot ang noo ni Janete habang nakatingin kay Daryl. Umalis ka na ngayon, hindi ka maaaring mapasama sa suite na ito. Nakita niya ang kanyang murang damit at inisip na siya ay isa pang lasing. Si Janete ay hindi mag-aalangan na palayasin ang lahat ng mga lasing na lalaki palabas ng kanyang bar. Hahabulin niya si Daryl, lumakad siya papunta sa kanya. Bago siya makarating sa kinatatayuan ni Daryl, naramdaman ni Janet na may isang bagay na hindi tama. Ang lalaki sa pintuan ay hinawakan ng mahigpit ang mga kamao, mukhang mabangis siya. Naramdaman niya ang isang panginginig na tumakbo sa kanyang gulugod, ni hindi niya hininga. Ang mga mata ni Daryl ay pula at nanginginig ang kanyang katawan. Nakita lamang niya ay ang cult mistress na nakatali at ang maruming kamay ni Dalton ay nasa mukha niya. Bang! 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 Ang bawat hakbang na ginawa ni Daryl ay lumikha ng isang malakas na tunog. Anong sinusubukan mong gawin? Nakaramdam ng takot si Janete, nagsimula na siyang maglakad paatras. Ang lihim na Hardin ay hindi isang lugar na nais mong pukawin. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, itinaas ni Daryl ang kanyang kamay at pinisil ang liig niya habang binubuhat siya. Lahat kayo dapat mamatay ngayon. Pagkatapos, tinaas ni Daryl ang isa pang kamay at sinampal ang mukha ni Janet. Sampal! Sinampal ni Daryl si Janet ng buong lakas. Wala siyang oras upang mag-react, lumipad siya paatras mga 10 metro ang layo. Tumama ang kanyang katawan sa dingding at bumagsak sa lupa. Sumuka pa siya ng sariwang dugo. Arf! Ang lahat ng ilang mga babaeng artista ay nagsimulang sumigaw habang nagtatago sila sa isang corner. Lahat sila natakot. Natigilan si Dalton, takot na sinabi niya kay Daryl, anong ginagawa mo? Ito ang suite ko, umalis ka na. Hindi pa alam ni Dalton ang ugnayan ni Daryl at Monica. Nag-apoy ang mata ni Daryl sa sobrang galit. Dahil hindi niya nagawang makilala siya sa Elysian Island, si Monica ay naiwan mag-isa sa Donghai City na walang makakatulong sa kanya. Nang makita niya kung paano siya binuli ni Dalton at ang mga marka sa mukha niya, nagalit si Daryl. Hindi siya nagsalita, ngunit ang lakas na pinakawalan niya ay nakakatakot, napuno nito ang buong suite. Gaano katindi ang lalaking iyon? Natigilan si Dalton, agad niyang inorder ang mga bodyguards niya, bakit pa kayo nakatayo doon? Patayin siya. Nagkatinginan ang mga tanod, nag-aalala sila. Masyadong malakas si Daryl para sa kanila.
Wala silang pagpipilian dahil kailangan nilang sundin ang utos ng kanilang boss. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalangan, sumugod ang mga tanod. Hindi nagpakita ng anumang emosyon si Daryl. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang kanyang panloob na lakas ay nagsimulang umikot. Bang! Ang mga tanod ay itinapon paatras at dumapo sila sa lupa. Nagsuka pa sila ng dugo. Ikaw, nagsimulang pawis si Dalton. Shit! Kinuha niya ang kanyang mga bodyguard sa napakataas na presyo, ngunit wala sa kanila ang makakatalo kay Daryl. Basang-basa ng pawis ni Dalton ang kanyang shirt. Lumuhod siya sa lupa at yumuko kay Daryl. Daryl, hindi kapatid Daryl. Ito ay ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Bumuntong hininga si Daryl at hindi pinansin si Dalton. Naglakad siya papunta kay Monica at binitawan ang lubid na nakatali sa kanya. Natuwa si Monica nang makita siya. Niyakap niya ng mahigpit si Daryl, ngunit hindi niya mapigilan ang luha niya. Daryl, saan ka napunta? Akala ko ba ayaw mo na akong makita? Nagsimulang umiyak ang cult mistress. Patawad. Mahigpit na hinawakan siya ni Daryl, napuno siya ng panghihinayang. Ramdam na ramdam niya ang mga luha nito sa dibdib. Pagkaalis ko sa Elysian Island, hindi kita mahanap. Hindi ka sumama para sa akin. Akala ko ayaw mo na akong makita ulit, sabi ni Monica habang umiiyak. Paumanhin, humihingi ako ng paumanhin. Siyempre, gusto pa rin kita. Umiiyak din si Daryl. Grabe ang pakiramdam niya. Sa sandaling iyon, narinig ang mga yapak ng 100 tao, habang nagmamadali patungo sa Delime Suite. Lahat sila ay nakadamit ng tradisyonal na itim na kasuotan. Si Zephyr ang namuno sa kanila. Kapag narinig ni Daryl na ang cult mistress ay nasa secret garden, agad niyang tinawag si Zephyr at sinabi sa kanya na salubungin siya doon kasama ang ilan sa kanilang mga miyembro. Kunin mo silang lahat. Tumingin sa paligid si Zephyr pagpasok niya sa suite. Ibinigay niya ang kanyang mga order habang tinuturo niya si Dalton at ang kanyang mga tauhan. Ang lahat ng mga miyembro ng Elysium Gate ay kaagad na nakatali sa kanila. Kapatid Daryl, ano ang gusto mong gawin namin sa mataba? Magalang na tanong ni Zephyr. Wala sa kanila ang tatawag kay Daryl bilang sectmaster sa publiko. Nawasak si Dalton, lumuhod siya at nagmakaawa. Ito ang aking kasalanan, humihingi ako ng paumanhin. Dinala ni Daryl si Moniz at tumingin kay Zephyr. Si Dalton at Janet na ito, pinutol ang mga ito sa mga stick ng tao. Alam mo ba kung ano ang isang stick ng tao? Stick ng tao. Walang alam si Zephyr. Umiling siya. Malamig na sinabi ni Daryl, ang stick ng tao ay nangangahulugang putulin ang alinmang mga bahagi ng katawan na hindi patag. Ang lahat ng mga bahagi ay ginupit at ginawang flat tulad ng isang stick. Ang ultimate husband. Hindi kapatid Daryl, hindi. Kinilabutan si Dalton kaya sumigaw siya. Hindi siya pinansin ni Daryl. Sinipa siya palayo at dinala si Monica palabas ng gusali. Bakit ka nagtatrabaho dito? Tanong ni Daryl habang naglalakad. Si Monica ay nasa braso ni Daryl. Inirekomenda ako ng hipag mo dito, mahinang sagot ni Monica. Hipag? Simula kailan siya nagkaroon ng hipag? Nagulat si Daryl nang marinig iyon. Nang makaalis sila sa secret garden, naramdaman ni Daryl ang isang pagkakapikit sa kanyang kamay. Bumaba ang tingin niya at laking gulat niya nang makita niya ito. Ang kanyang kamay ay puno ng dugo, galing ito sa damit ni Monica. Daryl, sobrang sakit ng tiyan ko, daing ni Monica. Pawis na pawis siya. Naramdaman niya ang matinding sakit nang sipain siya ni Janet sa kanyang tiyan. Monica. May matinding kirot sa puso ni Daryl. Ang aming sanggol. Mawawala ba ang aming sanggol? Our baby tea. Hinawakan ni Monica ang kanyang tiyan at umiyak. Tapos nahimatay siya. Moniz, magaling ka lang. Magiging maayos din ang sanggol tea. Sigaw ni Daryl. Dinala siya nito at tumakbo papunta sa ospital. Hilaga ng Donghai City, halos 2,000 ang layo. Napakaganda ng tanawin sa bundok. Mayroong talon at sa likod ng talon ay may isang yungib. Ang kuweba ay kasing laki ng isang basketball court. Karaniwan itong isang yungib, ngunit pinangalanan ito ni Dax bilang Aqua Curtain Cave. Mula nang mabuo ni Dax ang Flower Mountain Sect, itinakda niya roon ang pangunahing dambana.
Gugugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa Aqua Curtain Cave. Nagtataka din ang palamuti niya sa yungib. Bukod doon, nagtayo din si Dax ng isang templo, at ginugol niya ang halos lahat ng kanyang kapalaran sa kanila. Ang Flower Mountain Sect ay nangangailangan ng pangunahing templo, at mukhang hindi ka panipaniwala mula sa malayo. Nag-enjoy si Dax ng isang tasa ng tsaa sa Aqua Curtain Cave. Mula nang siya ay naging sect master, binago din ni Dax ang kanyang pananamit. Nakasuot siya ng isang maliwanag na dilaw na tradisyonal na kasuotan, at mukhang kahanga-hanga at matalino siya. Nasa tabi niya ang kanyang magandang asawa, si Nancy. Mula nang magsimula siya sa sekta, inilipat niya ang kanyang pamilya sa Flower Mountain. Matapos ang mahabang pananatili sa lungsod, ang lugar na ito ay nararamdaman na napakapayapa, sabi ni Nancy habang nakangiti. Sinuportahan niya si Dax sa kanyang desisyon na bumuo ng isang bagong sekta. Si Dax ay dating pinuno ng kulto sa ilalim ng lupa, ngunit siya ay naging isang bayani. Tatawagan siyang sect master ng lahat. Ngumiti si Dax habang nakatingin kay Nancy. Tumango siya. Maaari kaming manatili dito magpakailanman kung gusto mo ito. Maaari rin tayong magkaroon ng isang grupo ng mga bata. Pangalanan natin sila Dax 1, Dax 2, Dax 3. Humagikik si Nancy habang nakatingin kay Dax. Napaka-playful mo pa rin kahit ikaw ay isang sect master ngayon. Sa sandaling iyon, isang miyembro ang tumakbo papunta sa kanila. Kapatid Dax, ate. Ay hindi, naku, hindi. Humabol ang miyembro at pinagpawisan lahat. Huminahon ka, sabi ni Dax. Ang miyembro na iyon ay matagal na niyang matalik na kaibigan. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag mo na akong tawaging Brother Dax? Tawagin akong sect master, at ang aking asawa ay ang sect mistress. Bakit hindi mo matandaan iyon? Tinitigan siya ni Dax. Kami ay isang sekta ngayon, kailangan nating magsalita at kumilos ng mahinahon. Huwag kang magpanik. Umiyak na sana ang miyembro. Ano ang mali? Sabihin mo sa akin, mahinahong sabi ni Dax. Kapatid Dax, Leroy. Nakataka si Leroy. Ano? ST. Agad na tumayo si Dax, naging blanko ang kanyang isipan, ano ang sinabi mo? Paano siya nakatakas? Sa panahon ng pag-atake sa Kunlun Mountain, hindi pinatay ni Dax si Leroy, ngunit dinakip niya ito ng buhay. Pinapanatili niya itong buhay dahil sumali si Leroy sa bagong daigdig, baka maging kapaki-pakinabang siya sa hinaharap. Pinatago niya si Leroy sa piitan. Inutusan din ni Dax ang maraming miyembro ng elite na bantayan ang kulungan. Paano nakatakas si Leroy? Sect Master, hindi titigil si Leroy sa paghampas sa ulo sa pader kagabi. Nagpanggap siyang nagpakamatay. Pagkatapos siya ay nahulog patay sa sahig. Dagdag ng miyembro, ang mga kapatid na nagbabantay sa piitan ay inakala na siya ay patay na, kaya't pumasok sila at nalaman na hindi siya patay. Sinipa nila siya at umalis. Dapat ay ninakaw niya ang mga susi mula sa kanila. Nang magpadala kami ng hapunan kay Leroy, nakatakas na siya kasama ang kanyang anak na si Lydia. ST. Mahigpit na hinawakan ni Dax ang kanyang kamao, galit na galit siya. Pumunta, ipadala ang lahat sa kanya. Kahit ano, ibalik mo si Leroy. Sect Master. Mabilis na umalis ang miyembro nang maramdaman niya ang galit ni Dax. Dax ay tumingin kahila-hilakbot, nanginginig siya. Nakakakilabot kung makatakas si Leroy. Mahal ko, huwag kang mag-alala, mahinang sabi ni Nancy. Hinawakan niya ang kamay ni Dax at sinabing, noong nahuli mo si Leroy, hindi mo ba sinira ang ugat ng puso niya? Kahit na nakatakas siya ay magiging isang taong walang silbi lamang na walang panloob na lakas. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Mas gumaan ang pakiramdam ni Dax matapos niyang makinig sa sinabi ng asawa. Mga 30 milya ang layo mula sa Aqua Curtain Cave, mayroong isang madilim na kagubatan. Hinawakan ni Leroy ang kanyang anak na babae at nagsimulang tumakbo. Hindi siya tumigil kahit pagod na siya. Alam niya na mahuhuli nila siya muli kung siya ay huminto. Matagal na silang tumakbo at pinagpawisan ni Lydia ang lahat, kaya sumigaw siya, pare, wala na akong enerhiya. Si Lydia ay hindi pa sinanay upang makaligtas sa mga hamon na tulad nito. Nakaramdam ng pagod si Lydia at hindi na siya nakalakad pa. Nag-alala si Leroy, sinabi niya, mahal kong anak, maghang ka doon ng kaunti pa.
ligtas tayo kapag naabot natin ang Fuyao Palace. Palasyo ng Fuyao. Nausisa si Lydia. Pare, anong uri ng lugar ang Fuyao Palace? Nabuhay siya sa Kunlun Mountain sa halos lahat ng kanyang oras, at naririnig lamang niya ang tungkol sa 6 na sekta, ang Grandmaster Heaven Cult at ang Eternal Life Palace Sect. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa Fuyao Palace. Bumuntong hininga si Leroy at dahan-dahang ipinaliwanag sa kanya, ang Fuyao Palace ay isang lugar kung saan ang mga kababaihan lamang ang maaaring nandoon. May mga kababaihan lamang sa palasyo ng Fuyao. Nagtataka na tanong ni Lydia. Tumango si Leroy. Tama iyan. Ang Fuyao Palace ay hindi makagambala sa mga usapin ng karaniwang lipunan, ngunit mas malakas sila kaysa sa 6 na sekta. Kailangan lang naming maabot ang Fuyao Palace at pagkatapos ay ligtas tayo. Hindi bumagal si Leroy, ngunit nagpatuloy siya sa pagtakbo habang nagsasalita. Muling tinanong ni Lydia, pare, sabihin mo pa sa akin ang tungkol sa Fuyao Palace. Paano sila magiging mas malakas kaysa sa 6 na sekta? Gayon din, tatanggapin ba nila tayo? Ngumiti si Leroy. Huwag mag-alala, tatanggapin nila kami. Tinanggap lamang ng Fuyao Palace ang mga babaeng tagasunod, at mayroon silang libo-libo na mga miyembro. Mayroong ilang mga kalalakihan sa Fuyao Palace, ngunit higit sa lahat sila ay alipin. Ang kanilang tungkulin ay maglingkod sa mga babaeng tagasunod, at wala silang mga karapatan. Mayroong 7 Palace Master sa Fuyao Palace, nakilala sila bilang 7 Fairies. Ilang taon na ang nakakalipas, gumawa ang Kunlun Sect ng isang espesyal na sandata na tinatawag na Liliilam. Nakita ng Palace Master ang Liliilam nang dumaan siya sa Kunlun Mountain, at kinuha niya para sa sarili niya ang lampara. Si Leroy, ang Sect Master, ay hindi nasisiyahan tungkol doon. Gayunpaman, hindi niya mapigilan siya, dahil ayaw niyang pukawin sila. Binigyan ng Palace Master si Leroy ng isang jade, bilang kapalit at sinabi sa kanya na maibabalik niya ito sa kanya kung mayroon siyang gulo. Walang pagpipilian si Leroy kundi tanggapin ang alok nito. Matapos ang maraming taon na nasira ang ugat ng kanyang puso, hindi na siya nakalikha. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumilong sa palasyo ng Fuyao. Si Lydia ay mukhang maputla, tumigil siya at sinabi, pare, pagod na ako sa paglipat ko na. Mabuti naman. Kaya kita sa likuran ko, sabi ni Leroy habang yumuko siya patungo sa kanyang anak na babae. Si Leroy ay naging isang malupit na tao sa lahat, ngunit siya ay isang mabait na ama sa kanyang anak na babae. Natuwa si Lydia. Umakyat siya sa likuran ng kanyang ama. Si Leroy ay bahagya na ring nakabitin, ngunit kailangan niyang magpatuloy kung nais niyang mabuhay. Matapos ang isang buong araw at gabi sa pagtakbo, sa wakas nakarating si Leroy sa mga bundok. Talagang mataas ang mga bundok, ang ilang mga ulap ay nagtipon sa paligid nito. Mayroong isang malaking palasyo sa tuktok ng burol. Ito ang Fuyao Palace. Natuwa si Leroy nang makita ito, sumunod siya sa isang daanan patungo sa burol. Pagkatapos niyang maglakad ng dosenang mga hakbang, nakarating siya sa isang pasukan. Isang karatula ang tumayo sa may tarangkahan, wala ng mga miyembro ng Fuyao ang papatayin sa pagpasok. Sinulat ito ng pulang tinta, mukhang kahanga-hanga ito. Pare, sinasabi nito na papatayin ang mga lumalabag, sabi ni Lydia habang nakahawak siya sa braso ni Leroy. Inalo siya ni Leroy. Huwag kang mag-alala, Lydia. Ito ay totoo, lahat ng mga hindi kilalang tao ay papatayin kung pupunta sila sa compound ng palasyo. Gayunpaman, mayroon siyang jade na ibinigay ng isang Palace Master. Makakapasok siya kasama nito. Sa Main Flower Hall sa Fuyao Palace. Ang Main Flower Hall ay kung saan ginanap ang mga pagpupulong. Ang bulwagan ay kumuha ng hugis ng isang liryo at mukhang kahanga-hanga. Mayroong 7 gininto ang mga upuan ng phoenix sa bulwagan na may 7 magagandang kababaihan sa bawat isa sa kanila. Lahat ng mga ito ay tumingin napakakaakit-akit, lahat sila ay maganda sa kani-kanilang mga pamamaraan. Ang 7 babaeng iyon ay ang 7 Palace Masters, ang 7 diwata. Lahat sila ay mga kabataang babae pa. Ang pinakamatanda sa master ng palasyo ay si Cindy White, at nasa edad na 30 pa lamang siya, habang ang pinakabatang diwata ay si Erin, na 20 taong gulang lamang. Kahit na bata pa sila, lahat sila ay martial saint. Ang panganay na master ng palasyo ay nasa rurok ng level 5 Martian Saints,
isang hakbang lamang ang layo mula sa Martial Emperor. Ang palasyo ng Fuyao ay mayroong hindi kapanipaniwala na kapangyarihan. Maaari nilang ibagsak ang anumang sekta na gusto nila. Ang 7 diwata ay nagtipon upang ibahagi ang kanilang mga karanasan sa paglilinang. 10 lalaki ang nakaluhod sa paa ng 7 diwata, may hawak silang isang plato ng prutas para sa mga kababaihan. Ang mga lalaking iyon ay alipin na kanilang dinakip. Isang miyembro ang pumasok at sinabi ng magalang, "Palace Master, mayroong isang tao sa labas ng palasyo na nais makipagkita sa iyo." "Sino yan?" tanong ni Cindy. Siya ang panganay na master ng palasyo, mukha siyang matikas at makapangyarihan. Magalang na sumagot ang miyembro, inangkin niya na siya ay si Leroy Henderson mula sa Kunlun Sect. Dinala niya ito. Iniabot niya ang jade kay Cindy. "Kunlun Sect Master Leroy." Kinuha ni Cindy ang jade at tumango. "Papasukin mo siya." "Palace Master." Dinala ng miyembro sina Leroy at Lydia sa bulwagan. Napakaganda ng hitsura ng hall. Ang main flower hall ay pinalamusan ng maganda. Akala ni Lydia ay nakapasok na siya sa langit, namangha siya. Ngumiti si Leroy habang yumuko siya ng magalang. "Pagbati, mga Palace Masters." Tumingin siya kay Cindy at sinabing, "Palace Master, kumusta ka? Naalala mo pa ba ako?" Sandaling ngumiti si Cindy. Dalhin mo siya sa isang upuan." Ang ilang servants ay mabilis na nagdala ng upuan para kay Leroy. "Sect Master Henderson, isang magandang sorpresa. Ikaw ba ay nasa panganib?" tanong ni Cindy. Ilang taon na ang nakalilipas, kinuha niya ang lily lamp mula sa Kunlun sekta at ipinangako sa kanya na maaari niya itong hanapin para sa tulong kung siya ay nasa anumang kaguluhan. Tiyak na tutuparin niya ang pangako kung kailangan niya ng tulong nito. "Ako ay nasa problema sa katunayan." Mahigpit na hinawakan ni Leroy ang kamao, grabe ang itsura ng mukha niya. "Palace Master, ang Kunlun sekta ay nawasak. Kailangan ko ang iyong tulong upang pumatay ng 3 tao." Kumuyom ang ngipin ni Leroy sa galit. "Sino sila?" nagtataka na tanong ni Cindy. Yaong nais ng sect master na pumatay ay hindi magiging ordinaryo. Daryl Darby, Dax Sanders at Chester Wilson. Leroy sengit sa kanila. Tumawa ang bunsong engkantada na si Erin. "Sect Master Henderson, hindi ko pa naririnig ang mga pangalan ng 3 taong ito. Pumunta ka ba dito para sa aming tulong upang patayin ang 3 normal na tao? Hindi kaya ng sektang Kunlun na gawin ito mismo?" Hindi siya sinagot ni Leroy. Nakangiting sagot ni Cindy. "Fine, Sect Master Henderson. Papatayin ko ang 3 taong ito para sa iyo. Kami ay magiging kahit na pagkatapos." "Mabuti iyon." Tumango si Leroy. Gusto lang niyang mamatay sila. Sa Donghai City First Hospital. Bumili si Daryl pataas at pababa ng koridor. Nag-alala talaga siya. Pagkaalis nila sa Secret Garden, dinala ni Dari Monica sa ospital sa lalong madaling panahon. Ipinaalam sa kanya ni Shelley na kritikal ang kanyang kalagayan, matindi ang pagdugo niya dahil sa sipa sa kanyang tiyan. Hindi sigurado si Shelley kung kapwa matatanda at sanggol ang makakagawa nito. Si Monica ay naipadala sa departamento ng ginekolohiya ng halos 3 oras, wala pa ring balita. Mangyaring maging okay. Labis na nag-alala si Daryl. Galit na galit siya. Kahit na ginawang mga stick ng tao sina Dalton at Janete, hindi ito nakatulong sa kanyang galit. Nausisa si Daryl, paano napunta si Monica sa Secret Garden? Nabanggit ni Monica na inirekomenda siya ng kanyang hipag. Sinong hipag ang ibig niyang sabihin? Hindi komportable si Daryl habang naghihintay sa labas ng koridor. Ito ay ang lahat ng kanyang kasalanan na Monica ay natapos sa panganib, hindi niya siya nakilala sa Elysian Island. Magsisisi siya sa buong buhay niya kung may mangyari kay Monica at sa sanggol. Ipinagdasal niya na sana ay makarating si Monica. Naramdaman ni Daryl na parang nawala sa isip niya, napakabagal ang paglipas ng panahon. Sa tirahan ng Darby. Sinubukan ni Yumi ang kanyang pampaganda sa dressing table, may ngiti siya sa mukha. Ang makeup set ay ang pinakabagong produkto mula kay Poisha Eleganza. Nagkakahalaga ito ng isang kapalaran, halos ang presyo ng kalahating mansyon. Mahal ko, hindi mo kailangang maglagay ng mas maraming makeup.
Maganda ka kagaya ngayon. Pagkatapos ng iyong pampaganda, lahat ng iba pang mga kababaihan ay naiinggit sa iyo, Florian said. Kahit na siya ay isang freak ng kontrol, hindi siya tumitigil sa mga papuri sa kanyang asawa upang mapaligaya siya. Bumuntong hininga si Florian at umupo sa sofa, nagsindi siya ng sigarilyo. Tinanong ni Yumi, ano ang nangyayari sa iyo ngayon? Karaniwan mong pupurihin ako ng higit sa 10 minuto. Napakaasim mo at hindi mo na ako pinapahiya pagkatapos ng isang pangungusap lamang. Bumuntong hininga si Florian at sinabi, Mahal, nakita mo ba ang asawa ni Jackson, si Rebecca? Ang kanyang tiyan ay lumalaki araw-araw. Dagdag pa ni Florian, ang aking lihim ay isisiwalat sa oras na maihatid niya ang sanggol. Sa tuwing nakikita ni Florian ang tiyan ni Rebecca, mag-aalala siya, hindi man lang siya nakatulog ng maayos. Malamig na sinabi ni Yumi, pinagsisisihan mo ba ito ngayon? Galit na galit si Yumi nang maisip niya iyon. Paano siya nag-asawa ng isang walang silbi na lalaki? Walang maganda sa kanya bukod sa matamis nitong labi. Kailangan niyang mag-alala tungkol sa kanyang mga usapin sa lahat ng oras. Mahal kong asawa, ikaw ang pinakamatalino dito. Mangyaring tulungan mo akong makagawa ng isang paraan palabas, mahinang sabi ni Florian. Tiwala siya na matutulungan siya ng kanyang asawa dito. Bumuntong hininga si Yumi at sinabing, ang tanging paraan lamang upang mawala si Rebecca magpakailanman. Ano? Gusto niyang mawala ng tuluyan? Nabigla si Florian. Humugot siya at tinanong, Mahal, ibig mo bang sabihin na papatayin ko siya? Nanginginig si Florian nang sabihin niya iyon. Nang siya ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang lolo, siya ay nagdusa mula sa bangungot para sa higit sa 1 buwan. Mababaliw siya kung papatayin niya si Rebecca. Nang malaman ni Yumi na nagpanik si Florian, sinabi niya, lalaki ka ba? Ito ay isang maliit na bagay lamang, at gayon paman, hindi mo ito magagawa. Paano mo mapamumunuan ang pamilyang Darby? Bakit ako nag-asawa ng isang walang kwentang lalaking tulad mo? Kinagat ni Florian ang labi at kinuyom ang kamao, ngunit tumango ito. Mabuti. Ngumiti si Yumi. Dapat itong gawin ng mabilis. Si Jackson ay malayo sa bahay sa isang paglalakbay sa negosyo sa loob ng ilang araw. Iyon ang perpektong oras upang magawa ito. Hawak ni Florian ang mga kamao at tumango. Sa hardin sa mansyon ng Darby. Lumubog si Rebecca habang nakaupo sa mahabang silya. Mula nang mabuntis siya, palagi siyang naglalakad sa hardin. Sinabi sa kanya ng mga tao na ang paglubog ng araw ay mabuti para sa sanggol. Ek! Ngumiti si Yumi habang naglalakad palapit kay Rebecca. Umupo siya sa tabi niya at sinabi, ano ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw? Halos dapat bayaran ang sanggol, nakakaramdam ka ba ng anumang kakulangan sa ginhawa? Yumiling si Rebecca. Mabuti na ang pakiramdam ko, ate. Gayunpaman, lagi akong inaantok. Ngunit hindi ako nangangahas na matulog ng sobra, tulad ng sinabi ng doktor na huwag gumastos ng labis na oras sa kama. Iyon ang dahilan kung bakit narito ako, naglalakad. Pagkatapos ay tinanong ni Rebecca na walang kabuluhan. May kailangan ka ba? Ngumiti si Yumi. Wala namang mahalaga. Lumalaki ang iyong tiyan, kaya sa palagay ko ay hindi ka pa namamasyal ngayon. Nagpunta ako sa Atlantic Street kahapon at bumili ako para sa iyo ng maternity wear. Sundan mo ako. Dapat mong subukan ito. Maraming salamat. Ramdam na ramdam ni Rebecca. Mula nang mabuntis siya, inangkin ng buong pamilya na siya ay nagdadalang tao sa sanggol ng ibang tao, wala nang nagmamalasakit sa kanya mula noon. Masyadong mabait si Yumi upang bilhin ang kanyang suot sa panganganak. Hinawakan ni Yumi ang mga braso ni Rebecca. Hayaan mo akong makatulong sa iyo. Ang mga damit na binili ko para sa iyo ay napakaganda. Ang tiyan ni Rebecca ay naging napakalaki, kailangan niya ng kaunting tulong upang maglakad sa hagdan. Nag-uusap sina Rebecca at Yumi habang naglalakad sila pasulong. Pakiramdam ni Rebecca ay tuliro habang hindi siya dinala ni Yumi sa kwarto. Dumating sila sa silid sa likuran ng hardin sa halip. Walang karaniwang pupunta sa silid tipiganan. Ate, hindi ba tayo susubukan ng bago? Mga damit? Bakit tayo nandito? Mahinang tanong ni Rebecca. Wala sa kung saan, lumitaw si Florian at itinulak si Rebecca sa silid-aralan. Bang!
Pumasok din sina Florian at Yumi sa silid at nilock ang pinto. Naguluhan si Rebecca. Tumingin siya sa paligid at laking gulat niya nang makita ang nasa loob nito, may kabaong sa gitna ng silid. Masamang umiti si Florian habang nakatayo sa harapan niya. Kapatid, ate, anong ginagawa mo? Nanginginig si Rebecca. Bago siya matapos, tumawa si Florian at ginambala siya. Huwag mag-alala ang aking mahal na kapatid na babae, narito kami upang paalisin ka. Kumatok siya sa kabaong. Nais nilang palayasin siya. Namumutla ang mukha ni Rebecca at nanginginig ang kanyang buong katawan. Kapatid, ano ang ibig mong sabihin sa pagpapaalis sa akin? Sinabi ni sister na bumili siya ng mga bagong damit para sa akin at hiniling sa akin na subukan ito. Namula ang mga mata ni Rebecca. Tumawa si Florian at umupo sa kabaong. Nagsindi siya ng sigarilyo at huminga ng malalim bago niya sinabi, Ate, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, akin ang sanggol. Tinuro niya ang tiyan ni Rebecca. Naging blanko ang isip ni Rebecca at nagsimulang umikot ang kanyang ulo. Gulat na gulat siya. Wala siyang lakas, maiiyak lang siyang maiyak. Hindi mapigilang tumulo ang luha niya. Galit na nakatitig si Rebecca kay Florian. Bastos ka. Paano mo nagawa iyon sa akin? Paano mo magawa iyon kay Jackson? Siya ang iyong kapatid. Hindi inaasahan ni Rebecca na ang kapatid na palagi niyang iginagalang na maging isang halimaw. Tinawanan siya ni Florian. Maaaring isipin ako ni Jackson bilang kanyang kapatid, ngunit hindi ko pa ito naramdaman. Siya ay ampon lamang ng aking ama, hindi niya binabahagi ang dugo ng pamilya ni Darby. Patuloy na sinabi ni Florian, Rebecca, dapat mong malaman na ako ang magiging pinuno ng pamilyang Darby. Kailangan ako ng pamilya at kailangan kong panatilihin ang aking reputasyon. Sumingil siya kay Rebecca at itinulak siya sa kabaong. Nabuntis si Rebecca. Nahulog siya sa kabaong matapos ang pagtulak at nakaramdam ng matalim na sakit sa kanyang tiyan. Bago tumugon si Rebecca, sumugod si Florian at hinanap ang kanyang katawan. Sa wakas, hinugot niya ang cellphone nito. Pagkatapos ay isinara niya ang kabaong at tinatakan ito ng ilang mga kuko. Yumi, na tumayo sa tabi niya, bumuntong hininga. Kakailanganin mong gayahin ang sulat kamay ni Rebecca at sumulat ng isang liham kay Jackson. Ipagbigay alam sa kanya na siya ay buntis sa sanggol ni Daryl at nahihiya siya, kaya't iniwan niya ang pamilya. Humanga si Florian nang marinig iyon. Mahal ko, iyon ay isang mahusay na ideya. Agad niyang natagpuan ang ilang mga papel at sinimulang isulat ang liham, ginaya niya ang sulat kamay ni Rebecca. Sumulat siya ng isang sulat upang lumikha ng peking impresyon na iniwan niya ang pamilya. Habang sinusulat niya ang liham, narinig niya ang isang malakas na tunog sa hangin. Ang tunog ay mula sa isang sungay sa Hexad School. Gulat na napatingin sina Florian at Yumi. Ang malakas na sirena ay tumama sa takot sa isip ng lahat. Ibinaba ni Florian ang kanyang panulat at sinabi, Mahal ko, narinig ko na ang isang malaking sungay ay nilikha din sa itaas ng gusali ng itayo ang Hexad School. Ang sungay ay higit sa 10 metro ang taas, at ang tunog ay malinaw na maririnig mula sa libu-libong mga milya ang layo. Papatunog lang ang mga ito kung may sakuna. At sa sandaling pinatunog nila ang busina, ang lahat mula sa 6 na sekta ay kailangang magtipon sa Hexad School. Nausisa si Florian. May nangyari ba sa Hexad School? Humakbang si Yumi sa kanyang paa. Iyan ba ang isang bagay na kailangan mong mag-alala ngayon? Tapusin ang sulat kaagad. Tama ka. Sa Hexad School. Ang tunog ay nagmula sa Hexad School. Ang punong guro nito, Graham Potter, at ang mga guro at pinuno ay nagtipon na sa silid ng kumperensya. Lahat sila mukhang nag-alala. Ang kapaligiran sa silid ng kumperensya ay medyo nakakalungkot. Isang magandang ginang ang nakatayo sa harapan nila. Si Linda iyon mula sa Peach Blossom Island. Ang katawan niya ay puno ng dugo at maging ang maputi niyang buhok ay namula, pinahiran ito ng sariwang dugo. Ipinadala ng New World ang hukbo nito 3 oras na ang nakakalipas. Ang dagat ng kamatayan ay inilatag sa pagitan ng bagong daigdig at ng daigdig na universo. Walang lutang sa karagatang iyon, kahit isang dahon ay lulubog dito. Ang mga makapangyarihang magsasaka lamang ang makakatawid sa dagat ng kamatayan.